Magandang araw, ito si Mark TV Bawalan. Pag-usapan po natin kung anong sinabi ni Colonel Busita sa Republic Act 11235 at sa Implementing Rules and Regulation ng LTO para sa RA 11235, yung tungkol po sa rehistrong hindi nakapangalan. Ito po, simulan po natin. Ano bang sinabi ni Sir Colonel Busita? Pakinggan natin. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Marami po tayong mga kapatid na riders ang natatakot at nagtatanong kung totoo daw ba na puhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Sir, wala ba sa batas na bawal tayong gumamit ng mga sasakyan o motor na hindi po nakapangalan sa atin? Ano po masasabi nyo? Hindi po. Hindi totoo ang inyong nababalitaan. Ang nagsasabi po ng ganyan ay walang legal na basihan at haka-haka lamang. Sinasabi po nila yan para lalong magalit ang ating mga kapatid na riders sa mga senador na pumirma sa Republic Act 11235, Motorcycle Crime Prevention Act, o ang mas kilala sa tawag na doble plaka. Ano po ang basihan ng aking sinasabi? Una, walang batas o implementing rules and regulations na nag-uutos na hulihin ng pulis o ng enforcer ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Kahit po dito sa Republic Act 11235, wala po tayong mababasa na puhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. Ganon din po sa Implementing Rules and Regulations na inilabas ng LTO para sa Republic Act 11235. Wala din pong nabanggit dito na huhulihin ang mga riders na magmamaneho ng motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro. At ano naman po ba ang dapat naming tandaan kung kami nakabili ng sasakyan? Ano po ba ang dapat naming gawin? Ano po ang binabanggit sa 11235 dito sa batas na ito at dito sa IRR na inilabas ng LTO? Sa Section 4, dalawa lamang po ang pinatutungkulan dito. 1. Kapag bumili ka ng motorsiklo, kailangan mong asikasuhin ang transfer of ownership nito, ang paglilipat ng pangalan ng rehistro sa iyo na bagong may pag-aari ng motorsiklo. Ikalawa, kapag ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, kailangang i-report mo sa LTO. Yun lamang po ang tinutukoy dito. Hindi sinasabi dito na kapag ikaw na rider ay nagmamaneho ng motorsiklo, hindi sinasabi dito sa batas na ito na kailangan nakapangalan sa iyo ang rehistro. Hindi po. Colonel, ano po ba ang dapat naming ibigay sa kami ay nahuli o nasita ng pulis o ng enforcer? Ano po dapat naming ipakita sa kanila? Ikalawa, walang batas na nagbabawal sa atin na imaneho ang motorsiklo ng iba. Wala pong pagbabawal. Ako po, pwede akong humiram ng motorsiklo ng iba, ng kapitbahay ko, ng kakilala ko, ng kaibigan ko. Yung motorsiklo ko po, pwede ko rin ipagamit sa iba. Ano lang ang kailangan kapag tayo ay magmamaneho ng motorsiklo? Lisensya na mayroong restriction code 1. Dahil ang iminamaneho natin ay motorsiklo, dapat hindi ito expired. Pangalawa, kailangan mayroon tayong ORCR ng motorsiklo na ating imamaneho, hindi expired. Pangatlo, dapat marunong tayong sumunod sa batas at mga ordinansa. Yun lamang po ang napakahalaga. So ayun nga mga kalodi, mga ka-riders, yan ang sinabi ng ating mabuting Colonel na si Colonel Busita para sa mga dapat nating tandaan. At magbibigay po siya ng halimbawa
para malaman natin kung tama ba o mali, no? Kung tayo magmamaneho ng hindi nakarehistrado sa ating pangalan ang sasakyan. Ito po, pakinggan natin si Colonel. May mga tumatawag sa akin, Colonel, ang motorsiklo po ng tatay ko ay ginagamit ko. Kailangan po ba na ilipat sa pangalan ko? Hindi, kailangan. Bakit? Hindi naman sa iyo ang motorsiklo. Eh paano kung may iba ka pang mga kapatid? Mainggit. Pagsisimulan pa yan ng away at hindi pagkakaunawaan. Bakit ililipat mo sa pangalan mo? At ito pa ang mga halimbawa niya. Halina, pakinggan ulit natin. Hindi naman iniuutos ng batas. Colonel, bumili ang ate ko ng motorsiklo. Ako ang nagmamaneho. Nihatid ko siya, sinusundo ko siya sa trabaho at ginagamit ko rin po ito araw-araw. Kailangan po ba na ilipat sa pangalan ko ang rehistro? Hindi. Bakit? Sa ate mo yan eh. Hindi mo naman pag-aari. Hindi naman inuutos ng batas na kapag ginagamit mo yung motorsiklo, kailangan nakapangalan sa iyong rehistro. Ano pa po ba ang mga halimbawa katulad nito? May mga tumatawag din po. Colonel, may nakuha akong repossess na motorsiklo. Nakapangalan pa sa first owner. Kasulukuyan pa rin po ako naghuhulog sa kasa. Kailangan po ba na malipat sa pangalan ko ang rehistro? Hindi. Bakit? Ay hindi naman sa iyo ang motorsiklo eh. Pag-aari pa yan ng kasa. Oh. Naiintindihan ba ninyo? Transfer of ownership. Paglilipat ng pag-aari. Paano mo ililipat sa pag-aari mo? Paano mo ililipat sa pangalan mong rehistro? Ay hindi mo yan pag-aari. Mga kapatid, huwag po kayong magpadaya sa maling balita. Colonel, ano po ba ang dapat naming gawin? Yung pwede naming gawin na naaayon sa batas? Ano po yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko po, base sa batas. Hindi base sa gusto ko na paniwalain kayo. Base po sa batas. Huwag po kayong magpadaya. Niloloko po kayo. Ginagalit lamang kayo para susuportahan ninyo sa kanilang pinaplano at kanilang ginugusto. Kasi minsan, Colonel, pagka nasita kami ng pulis o ng enforcer, tinatanong kung may authorization po ba kami sa may-ari ng sasakyan kapag hindi po nakarehistro sa aming pangalan yung ginagamit namin o yung hiniram naming sasakyan. Paano po ba to? Ikatlo, walang batas na nagsasabi na bawal tayong humiram o magpahiram ng motorsiklo. Wala po. Wala pong pagbabawal. Ikaapat, walang batas na nagsasabi na kailangan natin ang authorization mula sa rehistradong may-ari ng motorsiklo kung hindi atin ang motorsiklo. Wala pong sinabi na gano'n. At ito naman daw ang sinasabi ng mga nagagalit sa ating mabuting Colonel Busita. Ayon sa kanya na ito kinagagalit at sinasabi ng mga taliwas para iligaw ang kaisipan ng madlang Pilipino, no, kay Colonel Busita. Kaya daw siya pumapabor sa mga riders. Sir, para naman yatang pinapaboran mo ang kriminal. Sabi ko, bro, let me explain. Ganito yan eh. Bakit hindi ako sang-ayon na hinahanapan ninyo ng authorization letter ang rider kapag hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro ng motorsiklo? Una, illegal. Hindi iniuutos ng batas. Pangalawa, hindi patas. Hindi ninyo ginagawa yan sa mga nakamontero, Tama, nakapadyero, tama, naka-Nissan Urban, naka-Fortuner, naka-Navara, naka-Raptor. Hindi nyo ginagawa yan. tama. So, ibig sabihin, ang ginagawa ninyo ay illegal at hindi patas. Kaya hindi ako sang-ayon dyan. Siguro naman mga ka-riders, mga ka-lodi, na malinaw na sa inyo ang sinasabi ng ating mabuting Colonel Busita. Kaya di siya sang-ayon sa ginagawa ng mga pulis at enforcer. Kasi talagang unfair, no? Unfair. Kapag tayong maliliit at may hirap lamang ang nakakapagmaneho at
gumagamit ng mga pahiram na sasakyan ng mga kaibigan, kapatid, at lalong-lalo na yung mga reposes, no, na hindi pa nakapangalan sa atin, na hindi pa bayad at hinuhulugang sasakyan. Kaya po, hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng ibang pulis na hinahanapan ng authorization at kapag hindi nakapagpakita ng authorization letter ang rider, ini-impound nila at inuobliga na isama ang rehistradong may-ari. Bakit po ako hindi sang-ayon dyan? Ulitin ko po, illegal at hindi patas. Hindi ang ibig sabihin nito ay pinapaboran ko yung mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Gusto ko lamang po na proteksyonan ang napakaraming riders na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Colonel, ang pinagpipilitan nila, kailangan bang patunayan namin ang paggamit ng mga sasakyan, no, na hindi nakarehistrado sa aming pangalan, at sinasabi kailangan pa na may authorization na may-ari para pagka nahuli, yung iba ini-impound pa, no? Tapos kailangan kasama may-ari. Paano kung hindi nga nakapangalan sa amin, lalo na pag repossess? Di ba? Halina, pakinggan nyo. Ipagpatuloy ko po. Number 5, walang batas na nagsasabi na kailangan nating patunayan na pinahiram o pinagamit tayo ng rehistradong may-ari ng motorsiklo. Hindi natin kailangan patunayan. May nagsasabi na kapag daw nasita ka ng pulis o ng enforcer na yung minamanihan mong motorsiklo, hindi sir, kailangan mo daw patunayan. Saan ninyo nahugot yan? Walang batas na nagsasabi ng ganyan. Hindi yan patas, hindi yan makatao. Hindi natin dapat payagan yan. Dahil mali, dahil illegal. So ayun na nga, halos yun ang kabuuan ng sinasabi natin na pag-usapan na bakit hindi sang-ayon ang ating mabuting colonel sa panukala ng mga ibang pulis at ng mga enforcer kung bakit nila pinagpipilitan na bawal daw po, no, na gumamit ng hindi nakarehistrado sa ating pangalan ang sasakyan. Kaya ito ang may papayo sa inyo ni Colonel Busita para maintindihan nyo, no, para sa ating mga kapatid na pulis at kapatid na enforcer. Ito po dapat yung tandaan. Hindi pwede yung tsamba-tsamba. Dapat professional, dapat marunong. Kaya po doon sa ibang mga pulis, nais ko pong sabihin na huwag naman nating abusuhin ang mga kapatid nating riders. We are public servants, we are professionals. Dapat ang gagawin natin ay tama, alinsunod sa batas at patas. Lilinawin ko po, hindi kaya sinasabi ko ito at pinoproteksyonan ko ang o kaya naman ay pinapaboran ko ang kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Hindi po. Gusto ko lamang po proteksyonan ang ating mga kapatid na riders. Ang ating mga kapatid na riders na responsable, mabubuti, at hindi mga kriminal. Yun lamang po. Maging patas at makatao tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat. So ito po si Mar TV Bawalan, no? Hanggang dito na lang din po. Maraming salamat at paalam.